Hindi raw malabong lumobo ang inyong mga bill sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Paliwanag ng operator ng Wholesale Electricity Spot Market o SM, numipis daw kasi ang supply nung nakaraang buwan kaya umakyat ng higit 20% ang presyuhan. Hindi rin daw nakatulong na tumaas ang demand dahil nagsimula ang mainit na panahon habang napapadalas ang pagpalya ng ilang mga planta. Nabahala naman po si Senator Risa Ontiveros sa posibilidad na umabot sa puntong wala na sa kalahati ng minimum wage ang kinikita ng mga magbubukid. Sa gitna po yan ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Anya, umangat na ng hanggang 40% ang gastusin ng mga magbubukid sa pagtatanim. Kung sumadsad pa raw ang farm gate prices ng bigas ng hanggang 16 na piso kada kilo, posibleng nasa 7,200 piso na lamang ang kitain sa isang buwan ng magsasakang nakakagawa ng 100 at 20 kaban ng bigas. Kung ito nga lang ang kikitain ng isang magsasaka sa Central Luzon kung saan malakas po ang paggamit ng urea fertilizer. Malayo daw yan sa minimum wage na 16,000 piso sa sektor ng agrikultura. Ang babala ng senadora, posibleng mawala ng gana ang mga magsasaka na magtanim pa ulit dahil dito. Actually, marami na pong magsasaka ang nawala na ng gana noon pa. Kaya marami na rin sa kanila ang nagbenta talaga ng kanilang mga lupain. Kakaunti na lang. Ay halos wala ka ng kitain. Hindi lang magsasaka, pati mangingisda. Pati mangingisda. Totoo yan. Samantala, hihintayin pa raw ng Department of Agriculture na aprubahan ng palasyo ang 50 pesos na price cap sa imported rice bago nila ito ipatupad. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isusumiti na ang rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang Pangulo na raw ang bahala kung kailan niya ito pipirmahan at saka pa lang daw ipapataw ang price cap sa angkat na bigas. Nag-aalangan naman daw si Chu Laurel na magpatupad ng price cap sa lokal na bigas lalo't anihan pa. Aniya, posibleng mapababa nito ang farm gate price ng bigas at lumiit ang kita ng mga magbubukid. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.